chapter 1 verse 1, sabi po dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupuman sa upuan ng mga manglilibak. Verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Verse 4, ang masama ay hindi gayon, kundi parang itpa na itinaboy ng hangin. Verse 5, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Verse 6, for the last verse, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, marami pong salamat ulit. Muli, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa napakalaking pagkakataon muli. Napakalaking pribilehiyo po, Panginoon, na kami ay pinag-isa mo sa isang platform. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na kami ay malayang tumatawag sa iyo. Salamat, Panginoon, na kami, O Diyos, ay malaya na naitataas ka sa aming buhay. Marapat ka lamang purihin, marapat ka lamang, O Diyos, na parangalan ng aming pong mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na ngayong gabi, hayaan mo po, O Diyos, na patuloy ka naming maparangalan. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy po namin kayong maitaas sa aming pong buhay. Sa iyong mga salita, Panginoon, dalangin po namin. Mananatiling bukas ang aming puso at ang aming kaisipan na upang ang iyong pong mga salita na aming maririnig, ito po'y malayang pumintal sa puso namin, Panginoon. Ito po'y malaya, O Diyos, na pumasok sa aming kaisipan, Panginoon. Na upang ito po'y magrema, Lord God, sa aming araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming salamat po at dalangin ko po, Panginoon, ngayong gabi. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magsalita. Ikaw ang mangusap sa puso ng lahat ng narito, Panginoon. Tago mo po ako sa iyong likuran na upang ikaw ang siyang maobserbahan, makita, maranasan, maramdaman, magrema, Panginoon, at hindi po ang aking kahinaan. Maraming salamat po sa gabing ito, O Diyos. Tunay nga na ang gabing ito'y tagumpay sa iyong mga anak, Panginoon. Iniklim ko po, nire-receive na po namin at sinisilyuhan ang katagumpayan, O Diyos, ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Maraming salamat po. Ibinabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Napakaganda yung ating pong topic, yung ating key verse. Hallelujah. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayuman sa daan ng mga makasalanan, ni maupuman o nauupuman sa upuan ng mga manglilibak. Kaya gusto ko pong mangusap po, mga kapatid, sa topic na 5 things says about a righteous life. Amen? Mga 5 puntos, 5 bagay na sinasabi patungkol po sa righteous life, sa makatwirang buhay. Amen? Hallelujah. Sabi po dito sa verse 1, glory to Jesus. Ang sabi po sa verse 1, yung binasa ko po kanina. Hallelujah. Blessed is the man that walketh not in the counsel of our
ungodly, nor stand in the way of sinner, nor sit in the seat of the scornful. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayuman sa daan ng mga makasalanan, ni naupuman sa upuan. Ito po in illustration ng ating Panginoon dito Ito po kasing psalm na ito po'y kwento ni Haring David. Itong psalm ay pagsusumamo ni Haring David. Panalangin ni Haring David, awit ni Haring David. O patungkol po ito kay Haring David. Si Haring David po sa panahon na yan, siya po talaga ay down to the, alam niyo, parang tiklop luhod talaga sa Panginoon sa panahon na ito. Hallelujah. At sabi po na mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. At dito inihalin tulad nila yung isang puno. Yung isang puno na masasabing matibay na siya po ay nakatayo o nakatanim po sa isang batisan. Na kung saan ang kanyang mga ugat ay talagang malalim. At anuman pong gawin, ito po'y mamumunga sa kapanahunan at yung dahon niya ay hindi nalalanta. Di po ba? Dalawang klase po kasi yung puno. Isang puno, for example, halimbawa puno ng mangga, di ba? Pang matagalan po yan. Pag ang puno ng mangga ilagay mo sa paso, wicked siya, hindi talaga hindi talaga lalaki ng husto at hindi talaga mamumunga. Po. Pansin niyo naman yung halaman na nasa paso ay hindi talaga siya kumbaga siya po ay talagang hanggang doon lang. Hindi katulad nito na yung isang puno na talagang itinanim sa batisan. Kahit na anong gawin, siya po ay mamumunga at hindi malalanta. Po? So dito, number 1 na points po natin, yung about sa 5 things says about a righteous life. 5 bagay na sinasabi na patungkol po sa makatwirang buhay. Kasi tayo pong mga mananampalataya, dapat, totoo naman po yun dapat tayo po'y mamuhay sa katwiran. Yung makatwiran yung buhay natin. Kasi tayo po binago na ng Panginoon. Amen? Katulad ni Haring David, itong psalm. Hallelujah. Naranasan po niya yung down to the, talagang nandoon siya sa gitna ng kaparusahan na talagang kailangan niya talaga. Nasa gitna siya ng consequences na talagang kailangan niya talaga na magsumamo sa Panginoon at kailangan niya talaga na ma-refresh, makuha ang pagbabago kapatawaran ni Haring David sa Panginoon. Kaya dito, in-advise ng ating Panginoon na mapalad. Kaya mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Amen. Number 1, a righteous life is blessed. Amen. Ang isang buhay na makatwiran ay pinagpala. Amen. Mula sa, alam niyo yun, mula sa wicked, mula sa hindi tama, papunta doon sa pinagpala. Kaya ito yung number 1 na masasabi about righteous life. A righteous life is blessed. Kaya lahat po ng mga taga daily devotion, sabihin natin sa sarili natin, I'm blessed. Amen? Lagi natin i-declare natin sa ating buhay na pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. Hindi lang pera ang pagpapala di po ba? Hindi lang mga material things ang mga pagpapala kasi maraming mga billionaire, millionaire na wala na nasa libingan na. Po, kung ikaw ay gumising sa umaga, ikaw ay ginigising ng Panginoon every morning at nakakagawa ka every day
No po, napakalaking biyaya na po yun. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi yung buhay na ito ay regalo ng Panginoon sa atin. So lagi po natin tandaan, mga kapatid, mapalad po ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Amen? Hallelujah. Glory to Jesus. Righteous life is blessed. Tayo po'y pinagpala. Tayo po dapat yung dalawa po dyan yung masama at mabuti, di po ba? Tayo po dapat yung nag-i-impluensya ng kabutihan. Dapat influencer tayo. Amen? Mag-uumpisa ang pagbabago po sa buhay po natin, ika nga, na maging influencer tayo sa pagbabago. Hallelujah. Dahil tayo po'y pinagpala ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng ating Panginoon kay Abraham, blessed, sabi nga niya, blessed to become a blessing. Hallelujah. Pag pinagpala ka, magiging pagpapala ka rin. Parang gano'n. Amen. So, ang isang makatwirang buhay, hallelujah, siya ay pinagpala ng Panginoon. Bless siya. Amen. Hallelujah. Yung bang, alam niyo po yung taong blessed. Hallelujah. Yung pinagpala. Yung ngiti lang yan. Yung presence lang yan. No? Pag nakausap mo yan, presensya lang yan. Hallelujah. Amen. Lumalakas ka talaga. May-encourage ka. Amen po. Glory to God. So, yan po yung una. A righteous life is blessed. Number 2, a righteous life avoid sin and wickedness. Amen. Hallelujah. Doon pa rin tayo sa verse 1. Glory to God. Ang sabi po ulit, amen, na dito hindi ni tumayuman sa daan ng mamakasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga panglilibak. So, number 2, a righteous life avoids sin and wickedness. Hallelujah. Tayo po mga makatwiran na tao sa Panginoon, ay ina-avoid yung kasalanan. Ina-avoid yung mga wickedness. Yung tayo may mga kahinaan tayo, may mga bagay na alam niyo yon na hindi karapat-dapat, parang ganon. So ina-avoid natin. Ibig sabihin po pinipili natin yung makatwiran. Pinipili natin yung lumakad sa katwiran at katwiran ng Panginoon. Yung pagkakamali, okay lang yan. Amen? Lahat naman nagkakamali. Lahat naman hindi perfect. Pero ang pinakamaganda, dahil tayo po'y righteous life, hallelujah, dahil tayo po'y righteous people, righteous sa harapan ng Panginoon, makatwiran, hallelujah, hindi ka mananatili sa mga pagkakamali. Amen? Humahakbang po tayo. Yung pagkakamali, sabi ko nga po, okay lang yan. Well, no big deal yan sa Panginoon eh. Lahat naman ng mga lingkod ng Panginoon na ginamit niya, mga nagkamali yan. Hallelujah. Mga matitindi yung mga nagawa nila. Matitindi yung mga nagawa nilang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Even King David. Hallelujah. Itong message na ito para kay King David po ito eh. Amen. Hallelujah. Si King David po ay talagang grabe yung kasalanan niya. Po. Pero ang point dito is, hindi siya nanatili sa mga pagkakamali. Natuto siya sa mga pagkakamali. Amen? Humahakbang siya patungo sa righteous life. Amen? At pinili na niya, sinikap na niya na nandoon sa righteous life. Amen. Righteous life avoid sin and wickedness. Hallelujah. Huwag pairalin yung kahinaan. Amen? Kilala natin yung sarili natin. Pero alam din natin kung saan tayo mahina at alam din natin kung saan tayo malakas. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan pairalin natin sa buhay natin. Kasi sabi niyan, wag magumpo wag kang uupo sa upuan ng mga makasalanan, sa mga manlilibak, di ba?
Ibig sabihin ng wag kang uupo, wag kang makikisama. Amen? Wag kang, alam niyo yun, sabi nga, okay lang makisama, wag lang makisama. Di ba? Wag ka lang tawag dito, wag ka lang maimpluwensyahan, parang ganon. Wag lang tayong magpa-impluwensya sa masama. Pwede natin silang pakisamahan, pwede natin silang pasukin for the sake ng evangelism, for the sake ng soul winning. Amen? Pwede natin silang i-mission as a soul winning. Hallelujah. Pero take note, hallelujah, be careful na wag tayong wag tayong makisama. Amen. Sa mga manlilibang. Amen. Hallelujah. So, tandaan natin, a righteous life, ang makatwiran na buhay sa mundong ito, ang makatwiran na buhay, ang makatwirang mananampalataya, isang mananampalatayang makatwiran ang kanyang buhay. Hallelujah. No po, ay ina-avoid niya ang kasalanan at ang mga wickedness sa kanyang buhay. Amen. And number 3, sa verse 2, glory to God. Ang sabi dito sa verse 2, mga kapatid, hallelujah. Glory to Jesus. Ayan. Ang verse 2 ko po, mga kapatid, amen. Ang sabi po dito, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Yun. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Hallelujah. Araw at gabi. Nagbubulay-bulay siya araw at gabi at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi malalan anumang kanyang gawin ay giginhawa. Praise God. Hallelujah. Amen. Number 3, a righteous life is sync with God's law. Yung sync, alam niyo po yung sync, yung magkasama, magkadikit, magkasangga. Ibig sabihin ng sync yung parang alam niyo po yung puzzle na talagang magkadikit, ika nga, no? A righteous life is sync with God's law. Ibig sabihin, nakadikit na sa kanya yung batas ng Panginoon. Hindi na siya hihiwalay sa katwiran ng Diyos, yung batas ng Panginoon. Hallelujah. Kasi tayo pong mga mananampalataya po, kaya nga tinawag tayong Christian, kasi yung Christian is yung Christ, and then yung yan is Yano. Parang ganon, Kristiyano. Parang Christ, Yano, yung Yano kasi is follower ka ng Panginoon. So, ibig sabihin, tagasunod ka ni Kristo. Kaya tayo tinawag na Christian dahil tayo po'y tagasunod ng ating Panginoon. Tayo po'y na-sync, hallelujah, sync in with God. Amen? Sync with God, with God's law. Amen? Tayo po'y, alam niyo yun, kumbaga, na-wilder ka na, parang ganon, nakadikit ka na talaga. Hallelujah. Amen. Sa gusto ng Panginoon. Pag sinabing mananampalataya, Kristiyano, kung ano yung ayaw ng Diyos, ayaw mo na din. Kung ano yung gusto ng Diyos, gustong-gusto mo na din. Parang gano'n. Yun yung principle ng isang righteous life. Amen? Ng isang makatwiran na buhay. A righteous life is sync with God's law. Hallelujah. Amen. Katulad ng sabi po dyan, na kasiyahan na niya ang Panginoon. Amen? Praise God. It's very specific. Hallelujah. Ang sabi po, hallelujah, na kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen. Hallelujah. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kapanahunan, sa kanyang kapanahunan. Amen? So kasiyahan na niya ang salita ng Panginoon.
Hallelujah. Kaya ang mga daily devotion, ang mga nandito, kasiyahan na natin ang salita ng Diyos. Amen. Nakaka-bless nga kasi may mga platform na 3 AM. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Tuloy-tuloy, 24 hours and 24/7. Ika nga yung kanilang yung schedule ng mga kapatid natin. Hallelujah. Amen. So, lagi nating tandaan, kikilala natin ang ating pumuhay kapag tayo po'y laging mauhaw sa salita ng Panginoon at kasiyahan na natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang isang righteous a righteous life, hallelujah, is sync with God's law. Amen. Hallelujah. Kasiyahan na natin. Nakadikit na. Hindi na tayo pwedeng paghiwalayin. Hindi na mapaghihiwalayan. Buhay natin ang paglilingkod. Amen. Buhay na natin ang paglilingkod sa Panginoon. No matter what. Kahit saan tayo ilagay, kahit anong circumstances tayo ilagay ng Panginoon. Hallelujah. Sa ating paglilingkod, walang kondisyon. Nakadikit na tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kahit na parang hinahatak ka ng kaaway. Hallelujah. Hindi ka mahatak kasi nakasink in ka na. Hallelujah. Sa law ng Panginoon. Sa batas ng Panginoon. Amen? Ang isang mananampalataya naman po kasi, pag nagkamali, mayroong kagad conviction eh. Mataas ang percentage ng conviction ng isang mananampalataya kaysa sa mga unbeliever, kaysa sa mga manlilibak. Mga manlilibak, walang conviction yan. Hallelujah. Sama talaga ng ugali, parang gano'n eh. No? Pero tayong mga mananampalataya po, Kristiyano, hallelujah. Dumarating man ang lapses, dumarating man yung pagkakamali, pero ang taas ng conviction. Amen? Hallelujah. Because righteous life is in sync with God's law. Amen. Pang number 4, sa verse 3, amen. Puntahan natin yung verse 3, mga kapatid. Glory to Jesus. Hallelujah. Ang sabi po dito sa verse 3, glory to God. Ang sabi po sa verse 3, mga kapatid, saan na tayo ito? Hallelujah. Ang sabi po dito, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Praise the Lord. Amen. Number 4, a righteous life is fruitful and prosperous. Hallelujah. A righteous life is fruitful and prosperous. Yes. Ang isang buhay na makatwiran sa Panginoon, siya po'y fruitful. Hallelujah. Nagbubunga po siya. Alam niyo po yung fruit of the Holy Spirit, di ba? Yung kind, love, hallelujah, meekness, temperance. So, ito pong righteous life, siya po'y fruitful siya po'y prosperous. Hallelujah. Makikita mo sa kanyang buhay yung kasiyahan sa Panginoon. Para siyang itinanim, para siyang isang puno na nakatanim sa batisan talaga. Kahit na problema yan, hindi mo mararamdaman ang kanyang problema. Kumbaga, sa gitna po ng trials and problems sa kanyang buhay, mas mataas yung percentage ng kagalakan. Amen? Mas mataas yung percentage. Hallelujah. Kasi yung heart niya, yung puso niya talagang nakaugat na, no, sa salita ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. Hallelujah. A righteous life is fruitful and prosperous. Amen. Kaya mga taga daily devotion sa atin, no, mga fruitful po yan, mga prosperous po yan. Hallelujah. Kasaganaan. Amen. Kasiyahan. Hallelujah. Mga joyful. Amen.
Yun po yung mga masasaya, mga joyful tayo sa Panginoon. Kahit maraming challenge sa buhay. Amen? Kahit maraming challenge. Kaya alam niyo po dito po sa ganitong gawain, katulad ng church, platform, minsan di ba pagka problemado ka, di ba? Atin ako ng platform, atin ako ng church, pag uwi ko ganun din eh. May problema pa rin eh. Di ba? Minsan ganun yung kaisipan. Parang kabigatan na lang sa kanila ang pag-attend, kabigatan na lang ang platform, kabigatan na lang ang pag-church, di ba? Minsan may mga ganoon. Kasi parang wala naman nangyayari, parang ganoon. Pero deep inside na the more na tayo po'y nagsisikap, no, na pumatin, dumadalo sa ganitong platform, sa gawain ng Panginoon, binibigyan tayo ni Lord ng wisdom, knowledge and understanding na paano natin harapin, gawin, na makatwiran ang ating mga trials and problems sa ating buhay. Yes. Hallelujah. Amen. Ang pagpunta sa church, ang pag-attend sa ganito form, nakakapulot tayo ng, alam niyo, nabibigyan tayo ng Panginoon, ng ating Diyos, ng wisdom na galing sa Kanya. Amen? Kung paano natin gawin at solusyonan. Hallelujah. Yung mga trials and problem natin sa ating buhay. Kasi a righteous people o a righteous life is fruitful and prosperous. Amen. Hindi ka kayang patumbahin ng problema. Parang puno. Yung nihalintulad po niya diyan na nakatanim sa katisan. Na kahit na anong pagsubok ang kanyang dumaan, mayroon tayong tatlong panahon, yung tag-init, tapos tag-ulan. Wala, parang dalawa lang eh. Parang ganon. Kahit na El Nino yung tumama diyan dahil nandoon pa rin sa batisan. Amen. Mayroon pa ring bago matapos yung El Nino batisan yan, 'di ba? Kumbaga sagana yan sa tubig. Hindi siya malalanta. Ang kanyang dahon ay mananatiling buhay yung kanyang dahon. Kasi nakatanim yung puno sa isang matabang lupa. Amen? Kaya kapag tayo po ay nagpahalaga at laging masaya at nauuhaw lagi sa salita ng Panginoon, na pinapahalagahan araw at gabi ang salita ng ating Diyos, para tayong puno na nakatayo, na itanim sa batisan. Amen. Na kahit na anong panahon na dumating, hindi basta-basta nalalanta, hindi basta-basta matutumba. Hallelujah. Ganyan po ang isang righteous life, fruitful and prosperous sa buhay natin. Amen. Number 5, panghuli na po tayo mga kapatid. Medyo maano yung mga aso kasi actually nasa church po ako. Alam niyo naman dito sa church talagang kubo-kubo lang siya na open. Kaya pag may dumaan doon sa kalsada, nako, talagang tahulan itong mga aso dito. So, praise God. Salamat sa Lord. Number 5 tayo mga kapatid, sa verse 6. Ayan, dako tayo sa verse 6. Glory to God. Sabi po sa verse 6, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit lakad ng masama ay mapapahamak. Specific na ang lakad ng matuwid, hallelujah, ay alam ng Panginoon. Naroon yung gabay ng Diyos. Naroon yung pag-iingat ng Panginoon. Naroon yung pag-alalay ng Panginoon. Pero yung lakad ng masama ay mapapahamak. Hinahayaan po yan ng Panginoon. Hallelujah. Mapapahamak, sabi po, Kaya sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Ang lastly ko po mga kapatid, hallelujah, a righteous life is secure in God. Mayroon pong kasiguruhan ng ating buhay. Amen. Ang isang buhay namumuhay sa katwiran ng ating Panginoon, secured po siya sa Diyos. Amen. Na kahit anong gawin, naroon, hawak-hawak ka ng Panginoon. Kaya nga ang logic ko po,
Kapag hawak-hawak ka ng Panginoon, kahit si Satanas hindi kanya kayang agawin. Yun ang luhi ko po sa panahon na. Kasi pag hawak-hawak ka ng Panginoon at naagaw ka pa ni Taning, aba parang ang logic po doon, mas makapangyarihan pa, mas malakas pa si Taning. Nahawak, nahatak ka parang ganon. No? Pero pag hawak-hawak ka ng Panginoon, hallelujah, no po, kahit na sino, kahit ang demonyo hindi kanya kayang agawin. Basta't isuko mo lang ang buhay mo sa Panginoon, masiyahan ka lang, hallelujah, sa salita ng Diyos, mauhaw ka lang lagi sa salita ng Panginoon. Oo, may kahinaan tayo. Yes, lahat naman tayo may kahinaan. Lahat naman tayo, mayroon tayong hindi nagkakamali, parang ganon. Lahat naman tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero ang point po ito is, hinawakan ka na ng Panginoon. Hallelujah. Hawak-hawak ka na ng Panginoon. Hayaan mong hawakan ka ng Panginoon. Hallelujah. Kasi, alam niyo wag niyong ma-misinterpret kapag ka ang principle natin, hawakan natin ng Panginoon. Hawak-hawak natin ang Panginoon. Yes, maganda 'yon, totoo 'yon. Hawak-hawak natin ang Panginoon. Pero pag napagod ka, 'di ba? Hallelujah, malalaglag, parang ganon. Pero kung ang ating pananampalataya, ang ating kaisipan ay hawak-hawak tayo ng Panginoon kasi sinuko mo na lahat sa Diyos. Mapagod ka man, hallelujah, makabitaw ka man, hindi ka malalaglag. Bakit? Hawak-hawak ka kasi ng Panginoon. Amen? Dumarating ang kapaguran, dumarating ang panghihina, dumarating ang bagyo, unos ng ating buhay, dumarating po talaga sa totoo lang, dumarating talaga yung panghihina natin sa paglilingkod. Yes, hallelujah, lahat tayo. Pero ang kagandahan dito, nanunumbalik tayo muli kasi hawak tayo ng Panginoon. Hindi kanya kayang pabayaan, hindi ka kayang bitawan ng Panginoon. Hindi ka bibitawan ng Panginoon. Hanggat isinusuko mo yung buhay mo sa Panginoon, hallelujah, hanggat every morning, sabi nga dyan, nauuhaw ka sa Panginoon, lagi mo sinusuko at isusurrender ang iyong buhay sa Diyos, higit sa lahat, pinagkakatiwala mo yung buhay mo sa Panginoon. Nariyan po ang Panginoon, secured ka. 100% secured ka sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Secured ka talaga sa Lord. Huwag mo lang pabayaan ang Panginoon. Huwag mo lang pabayaan yung sinabi dito sa ating verses na kasiyahan mo na lang ang salita ng Diyos. Pero ang very danger po doon, pagdating sa salita ng Diyos, tinatamad ka na. Pagdating sa salita ng Panginoon, naiirita ka na. Pagdating doon sa word ng Panginoon, platform, parang wala ka ng feelings, parang wala na yung ningas mo, parang ningas kugo na lang, parang alam niyo yun, parang hindi mo alam kung malamig o mainit, di ba? Parang hindi mo naiintindihan yung sitwasyon, yung nararamdaman mo. Very dangerous po yun. Kasi may prophecy ang Panginoon na kapag ikaw ay malahining, ay susuka ka niya. Di ba? Gusto ka man niyang maging mainit, magpakainit, gusto man malamig, di ba? Alam niya. Pero ang isang malahining nga po kasi is hindi alam kung paano yung estilo ng kanyang paglilingkod. At lagi nating tandaan, ayaw ng Lord yun. Gusto ng Panginoon yung wholehearted sa paglilingkod. Amen? Bagamat may kahinaan, hallelujah, pero wholehearted siya sa Panginoon. Mayroong mataas na conviction siya sa Lord. Amen? Hallelujah. So, a righteous people or a righteous life is secure in God. Amen. Ang aking pong application, ayan, application na po tayo agad. Hallelujah. At alam ko po, marami pong pangungusap po si Lord sa puso nyo ngayong gabing ito. Alam ko po, maraming rema po kayo sa ating pong talakayan na verses na ngayong gabing ito. Amen. Ang ating pong application, the way of the righteous. Yan, ang daan, paraan. Amen. The way of the righteous, ang daan ng mga makatwiran. Amen. Number 1, dito is yung delighting in God's law. Wow, hallelujah.
magpakaligaya ka. Amen? Kailangan maligaya tayo sa paglilingkod. Amen? Dapat mas mataas, sabi ko nga, yung percentage ng kaligayahan natin sa kagustuhan ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos na wag, wag. Pag sinabi ni Lord na go, go. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, hindi pwede, hindi pwede. Amen? Wag na tayong, alam niyo yun, wag na tayong gumawa ng imbento ng doktrina. Pag sinabi ng Panginoon, ayaw niya, ayaw niya. Pag sinabi ng Lord, wag, wag talaga. Amen? Sunod sa Panginoon. Delight in God's law. Amen? Accept the fact na whether you like it or not, ikaw talaga ay magiging masaya dapat. Amen? Masaya ba tayo? Maligaya tayo? Magpakaligaya tayo? Hallelujah, sa Panginoon. Dahil sabi po ng Psalm 37 verse 4 na magpakaligaya ka lang sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon ang nasa ng iyong puso. Amen? Huwag kang mairita sa Panginoon. Parang ganon. Magpakaligaya. Kahit po yun, kahit na hirap ka na. Kahit na parang, alam niyo yun, parang tamad na tamad ka na. For example, no? Parang ayaw mo na. Parang, alam niyo yun, natatabangan ka na. Pero pinipilit mo lang, sinisikap mo lang. No po, sa yung pagkakabagsak, pagkakadapa, talagang hindi mo kaya mangon. Pero pinipilit mo lang umatin, pinipilit mo lang mag-church, mag-platform, pinipilit mo lang. Hallelujah. Parang sa pagpa-platform, okay lang, di naman ako nakikita, parang ganon. Sinisikap mo lang. Hallelujah. Pero once na nasumpungan ng Panginoon, ang puso mo, na kahit hindi mo kayang bumangon, bumabangon ka. Kahit hindi mo kayang hindi mo kayang magpatuloy, nagpapatuloy ka. Kahit natatabangan kang magpatuloy, nagpapatuloy ka pa rin. Kahit na wala na sa damdamin mo, nauuhaw na wala na yung alam niyo yon, yung joy, pero nandoon ka pa rin. Sinisikap mo pa rin, hindi mo talaga kaya eh. Pero nasumpungan ng Panginoon, kahit hindi mo kaya, kinakaya mo. Kahit hindi ka na masaya, sinisikap mo lang maging masaya. Aalalayan ka ng Panginoon, ng kanyang kanang kamay, ng kanyang katwiran. Hallelujah, magugulat ka, magiging masaya ka na. Amen? Pag si Lord ang umalalay sa atin perfect, mga kapatid, ipaubaya natin sa Panginoon ang lahat. Yan ang isang makatwiran na buhay sa mundong ito, na ipaubaya sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po plano na lang plano. Sabi ng Proverbs, plano ka lang ng plano. Sige, ipon. Mag-ipon ka ng plano. Hallelujah. Amen. Lahat ng gawin natin, plano na tayo ng plano. Pero tandaan natin, ang Panginoon pa rin ang nagpapatupad. Hallelujah. Amen. Ang bahagi lang natin is magplano. Hallelujah. Ang bahagi lang natin, mag-schedule, plano, sige. Pero si Lord pa rin. Hallelujah. Sa Kanya pa rin ang katuparan sa lahat ng ating mga plano sa ating buhay. Amen. Delight in God's law, mga kapatid. And prosperity and faithfulness. Dapat prosperous tayo at faithfulness tayo. Naroon tayo sa katapatan. Amen. Hallelujah. Naroon tayo prosperous. Alam nyo naaantig ang puso ko dun sa testimony ni Sister Belly Jean na nagtinda ng basahan na 150 yung napagbentahan nila. Hallelujah. Ramdam natin yon, yung joyful. Hallelujah. Yes, ramdam natin yon. Alam nyo, sa akin pong pagpapamilya, naranasan ko po. Napapaluha ako eh. Naranasan ko po yung panganay ko nung bata pa siya. May dumaan na ice cream, ilabasan yung mga bata. Ang ice cream ay 5 pesos lang. Alam niyo, sa totoo lang, yung araw na yun, wala akong 5 piso. Wala akong piso. Wala akong 5. Ang bata, pagka nagbilihan yan, yung kalaro, talagang tatakbo yan sa'yo. Ako rin. Bilihan mo rin ako. Siyempre, maglalaro na yung mga kalaro niyan. May ice cream na. Alam niyo, tumudo yung luha ko talaga kasi wala talaga akong 5 piso sa bulsa. Alam niyo ang ginawa ko? Yung katri namin, talagang itinaob ko yung katri.
Baka kako may nalaglag na 5 piso. Hallelujah. Baka kako may nalaglag na 5 piso doon sa Catherine na yon. Hindi ko makalimutan po yun. Kinaob ko talagang binalintong ko yung Catherine na higaan namin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Mayroong nga 10 piso nalaglag. Kaya ito, anak, pili ka na. Sabi, simula nung tinandaan ko po yun, sabi ko, Lord, lahat ng bagay pagkakatiwala ko na sa iyo. Hindi ko kaya ito, pero kaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ganun po mga kapatid. Amen. Lagi nating tandaan, prosperous and faithfulness ang ating buhay. Pinagpala ka po ng Panginoon. Amen. Yung makilala mo lang siya, pinagpala ka na. Yung ikaw ay mayroong puso sa paglilingkod, mayroong kang puso sa Panginoon. Hallelujah. Yung ikaw mismo sa puso mo, nararamdaman mo yung pagmamahal mo sa Diyos, pinagpakan kapatid. Hallelujah. Yung ikaw mismo may conviction ka sa Lord, mayroon kang kauhawan sa kanyang salita, pinagpala ka na. Amen. Hallelujah. Pinagpala ka na ng Panginoon. Then sabi dito, God's knowledge and care. Hallelujah. Amen. Siya po ang magbibigay ng wisdom, ng knowledge, at siya po yung mag-iingat sa atin. Tandaan natin, ang Panginoon, ingatan niya tayo. Ang Panginoon, hindi siya papayag. Hallelujah. Hindi kanya ilalagay sa pag-iingat at sa kanyang pag-aalaga. Amen. Hallelujah. Basta yun po mga kapatid, lagi natin tandaan. Glory to God. 5 things says about righteous life. Amen. Makatwiran na buhay. Number 1, lagi natin tandaan, a righteous life is blessed. Number 2, a righteous life avoids sin and wickedness. Number 3, a righteous life is in sync with God's law. And then number 4, a righteous life is fruitful and prosperous. Number 5 is a righteous life is secure in God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po Panginoon sa payak at simpleng mensahe sa iyong mga salita. Salamat Lord na marami po Lord ang pangungusap ka sa puso namin ngayong gabi. Salamat Lord sa iyong mga salita na tunay nga Panginoon na halintulad mo kami sa isang puno na nakatanim sa matabang lupa, Panginoon. Na kahit na anong bagyo, kahit na anong panahon ang dumating, hallelujah, naroon pa rin yung mga dahon ay hindi malalanta at magbubunga ng sagana. Father God, salamat po sa iyong mga salita na patuloy na inilalagay mo sa puso namin. Salamat Lord sa buhay ng aking mga kapatid sa platform na ito. Salamat sa kanilang buhay, Lord God, at nagdideklara po ako ng protection and provision, Father God, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Minsan pa, Panginoon, ibinabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Thank you po mga kapatid. God bless po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen po, Tatay Rodel, sa inyong napaka-powerful na message about righteousness in how to be uncontrolled. 5 bagay patungkol sa righteous life. Tay, meron lang po namuo sa isipan ko habang nagtuturo po kayo na about sa righteous. Pwede po pong magtanong bilang mababaw na na mananampalataya. Yung paano po ba ang gagawin o ano po yung dapat na gagawin na para maging